Hi guys! So, good morning, good morning. Ayan. So, na-inspire ako ngayong araw na to share about family. Kasi meron akong nabasa nung nakaraan. Another guilty moments na naman. Kasi nga, di ba, sabi ko nga sa inyo, pag sa mga outside, hindi na tayo nakikipagdebate, hindi na tayo nakipag-away. And ang dinidisiplina na lang natin o kinofocus natin na yung medyo nagkagalit pa tayo paminsan is yung sa family natin. Well, dapat hindi ko naman sinasabi na huwag tayong magalit and all of that kasi nga kung maiiwasan yun sana, 'di ba? And most of the time natitrigger tayo lalo 'di ba sa mga anak natin, minsan sa partner natin o sa asawa natin, or kung anak ka man, minsan sa magulang, hindi nagkakaintindihan. But it is one thing for sure na dapat natin gagawin. We need to make sure na at the end of the day, magkakaintindihan tayo, magkakaunawaan tayo, at we need to make sure na hindi lalaki yung away. Bakit? Kasi meron sa akong nabasang scripture sa Mark 3 verse 25 na if the family is divided, the family cannot stand. Actually, yun yung thoughts niya, pero ipopost ko mamaya dito kung ano yung ibig sabihin, yung full verse na yun. Pero nung ako na parang medyo may konting kaba or something like that, na baka mamaya meron ako yung mga anak ko, merong sa akin, galit man or tampo, something like that. Pero ayun, I make sure naman na share ko lang din sa inyo, no? Kasi baka kayo minsan nagagalit lang, mas mamaya okay na sa mga anak mo, kasi ako sometimes is nakakapit ko pa yung mga anak. But I make sure na after ng pagalit, after ng yung mga sermon na sinasabi nila, tawag kasi nila sermon, is you will talk to your kids. Kasi ako nag-away kami minsan is pinakausap ko siya after hindi ko talaga nasasabi kung ano ka talaga so hoping and praying na sana on the next day or the next scenario na ganun is hindi na magtatalo ulit. Kasi sobrang hirap iwasan ng hindi na yung pagtalo. Ayan na at least hindi ko inaano yung sarili ko na I myself minsan is nagagalit pa din naman, diba, paminsan sa work, ganyan, lalo na pag may mga hawak tayo mga tao na medyo nagpapasaway, so kailangan natin pagsabihan, pero not necessarily naman na sobrang galit. So yun yung iniiwasan natin, na sobrang grabe na yung grudge mo, yung anger mo. But yun nga, yung advice ko lang sa inyo is okay, magagalit ngayon, but you need to make sure na malalaman nila kung bakit ayaw nila na upset. Tayo din naman sa sarili natin kung hindi natin kasalan yung feelings na minsan hindi sinasabi. So tayo na rin yung mag-usa na maghingi ng dispensa, sabi para hindi tayo magkakaroon ng mga paunti-unting tampo dun lumalaki at minsan ay lumibigat. Alam natin yung heart natin deceiving to, niloloko tayo ng puso natin. Kaya wag nga, diba sabi, wag tayo gagawa ng decision kung sobrang saya, wag tayo magbibitaw ng salita kung sobrang galit, kasi itong emotion natin will tend to hurt someone. Kaya ngayon, isa natin sa naman, kasi yun nga, sinabi na mismo ng scripture that the family itself should not be divided. Kasi yung anger na yan, papahiwalay sa pamilya. And if that happened, diba, kapag na-divide and conquer kayo, na-divide kayong family, that's the time the enemy will try to conquer your family. So, yun lang guys. Of course, we are praying for our family every day, and we need to ensure din araw-araw na sa family nagsisimula peace, love, and understanding. Yun lang guys. So, let's have Jesus and the Lord be the center of our family in knowing Him better. So don't forget to read your Bible to know more about